Hinahamon mo ako? Ha? Sige, ipitik mo yan. Isagad mo. Kung hinahamon mo ako. I came from the mud. There's dirt on my hands. Ito kayo Sir Ed Calua, panoorin natin ito. Huwag natin A Child Last Visit. Nag-oras na Sir Ed. Merong ano? May choking na pakiramdam. Medyo mabigat, pero makita yung ano. Hanapin natin yung may upuan. Markings. Okay, bilang intro na Sir Ed. Di ba? Naghahamon ka ba? Hinahamon mo ba ako? Nagalit. Hinahamon mo ako? Ha? Sige, ipitik mo yan. Isagad mo. Kung hinahamon mo ako. Ba't nakikipag-away ka na Sir Ed? Dahil ako hindi ka nagpunta dito para makipag-away. Ngayon nakikipag-away ka na sa kanila. Intro pala yun. Ang tagal ng intro ni Sir Ed. Kala ko, ano na, start na. Sa'yo ba to? Nasaan ka? So, meron ng sinabi yung may-ari nitong biskwit, no? Yung kaibigan. Si kaibigan. Tawagin na lang natin siya si kaibigan kasi yun din yung tawag. Actually, narito po kami ngayon sa isang lugar dito sa Luzon na dating pinuntahan na rin ng mga ibang nagbablog. Pero pinuntahan namin ngayon kasi meron akong gustong alamin dahil merong nangyaring incident dito na merong isang bata na medyo may kakulangan sa kanyang pag-iisip na pumunta dito at na-aksidente or namatay. Pero para sa akin kasi merong kakaiba dun sa pangyayari. Dahil lagi siya nagdadala ng
alay pag pupunta siya dito at actually hindi siya taga rito sa lugar na to. Sinasadya niya yung lugar dahil ang sinasabi niya, pinupuntahan niya yung kanyang kaibigan. Okay. So ngayon nandito kami sa baba. Nung hinawakan ko tong biskwit, so merong nag-send ng telepathic messages na tinatanong ko kung sino siya. Hindi siya nagsalita kung anong pangalan niya, pero nung tinanong ko kung nasaan siya, sabi niya, nasa taas, sa upuan na nakalagay sa gilid ng room. So, wala akong idea kung anong meron sa taas. Dahil first time ko pong pumasok dito. So, yun yung hahanapin ko ngayon. Dahil ayon sa kanya, nandoon siya sa room na kung saan merong upuan sa gilid. So, kung ano man yung klase yung upuan na yun, so wala pa akong idea. Yun yung aalamin natin ngayon. And hindi lang po ako nag-iisa dito sa lugar na to. Actually, may mga kasama ako. Pero at this point, maghihiwa-hiwalay po kami. At sa bandang dulo, during the communication, saka po ulit kami magsasama-sama at susubukan namin makipag-usap sa kung anumang mga nilalang ang naririto sa lugar na to. So kasama ko po dito si Just Clean, si ating kaibigan, si Sir Bungo TV, si Sir Shaman Tope, narito rin siya. Sama ko rin sa Red yung mga vlogger. Nakaya ito pa rin sa amin. Pupunta sila doon sa lugar na gusto nilang puntahan. And ako naman, hahanapin ko lang po yung spot kung saan ako pwedeng makipag-communicate. Dahil iyon po yung goal ko ngayon dito. Actually, yun naman yun mahalaga sa isang exploration. Ma-set up mo yung goal mo at ma-achieve mo yung goal mo. Dito, ang goal ko po is malaman ano ba ang koneksyon ng kung anumang nilalang ang naririto sa pagkamatay ng isang bata. Yun po yung goal ko. May makausap man ako o wala. Meron man kaming maramdaman o wala. Yun po yung lalabas sa aming mga video dahil iyon ang totoo. Hindi po ito para i-hype yung lugar at gawing katatakutan. Ito po ay para magbigay ng babala at ituro sa inyo kung ano ang dapat pag-ingatan, ano ang dapat hindi gawin, at ano naman ang dapat gawin. Kung aalamin natin. Pagpasok, nandun yung feeling na creepy yung lugar kasi basically ang tao kasi kapag nakakita ng madilim, palaging na-associate yung fear, yung takot. Pero ako, wala naman po akong naramdaman dito sa floor na to, sa paligid na to, wala naman. Although may mga story behind, pero susubukan nating lutasin o alamin ano yung kwento sa likod ng marami pang naglabasang kwento. Tara, mga adventurers, samahan niyo ko, mag-ikot tayo. Ito yung mga gusto ko yung mga exploration. Okay? Aside dun sa pakiramdam na magiging creepy kasi bawat tapak mo, may matatapakan ka na parang nagka-crackling sounds dahil maraming mga basag na salamin. Maliban doon, walang walang pakiramdam na mabigat o nakakatakot. Itong spot na to, medyo may feeling ng lamig kasi obviously bukas yung bintana niya. At nakita nyo naman na merong hangin coming from the outside. Kaya posible tayo makaramdam dito nung tinatawag natin kilabot or goosebump. Dahil sudden change ng temperature.
May hagdanan pataas pero mukhang sarado. So, lilipat tayo doon sa kabilang side para doon tayo dumaan. Okay. So far dito sa ground floor, wala namang kakaiba. And hopefully, sa buong floor, wala man natin ano ba talagang nakatago na lihim. Okay? And minsan kasi mga kapwa ko adventurers, no? Hindi natin maiaalis yung takot eh. Yung takot palagi siyang nandyan. Pero yung point kung paano mo siya i-overcome, yun yung mahalaga. At dito sa ginagawa natin, we will try to conquer the fear. Okay. Just like this place, ito, medyo mabigat. Merong kaunting creepy na pakiramdam. Pero, yun, medyo makalat lang. Seryoso yung vlog ni Sir Eden, hindi sa dito. Talagang, talaga seryoso talaga sa vlog. Aside from that, walang iba. So, dito tayo dadaan. So ito, kung titingnan mo tong area, yung spot, so siguro makakaramdam ka ng kilabot or creepiness. Parang ganun. Kasi, basically dahil magulo yung lugar, medyo nakaka-intimidate. Yun lang. And aside from that, yan, magdadagdag ng fear factor is yung may mga lumilipad-lipad na paniki or bayakan. Pero, magaling din talaga sa Red mag-discuss no? Mag-explain ng mga nakikita niya. alam naman natin na mga nocturnal animal sila. At dahil nocturnal sila, hinahanap nila yung spot na madidilim. Kasi yan yung nila lugar. So, ayan. Kasama natin si Batman. Ayun, may konting comedy siya. Kasama talaga si Batman. So, kaya tayo dito sa second floor. Kasi kanina meron akong na-receive na Ito yung aalamin natin. Itong second floor. So, parang medyo may harang dito. And dito na ako mag-explore kasi ito yung narinig ko kanina na sinasabi. Nandito daw siya sa second floor at sa isang room na mayroong upuan na nag-iisa. So alamin natin yun. Dito ba talaga yun? Sorry. Sakit po yung tuhod ko kaya medyo hanapin natin yung may upuan. Wala. Saan ka? Anong klaseng upuan ba? Tinutukoy. Ayun, na-explore na niya yung lugar.
mo buksan. Saan siya? Saan? Saan yung upuan? Sinasabi mo. Hindi dito. Saan? Saan? Sa kabilang side. Kabilang side tayo. Tayo sa kabilang side. Upuan. May upuan. Nasaan ang may upuan? Saan lugar yung may upuan? Nakaharap niyo talaga. Sabi niya may upuan. Tingnan natin. Saan yung may upuan? Saan mo ako pupunta? Saan? Sabihin mo sa akin saan? Saan daw? Nandyan, hanapin mo lang, Sir Ed. Bisa. Okay. Markings. Pareidolia. Pero creepy. Kakaiba. Creepy nga, dilim. Saklit pa tayo ng isang floor. Kasi sinasabi niya sa may upuan eh. Masakit yung tuhod ko ha kung saan mo ako pinapupunta. Nagreklamo pa. Ito na ba? Okay. Kakasalubong tayo dito. Upuan, upuan. Nasaan yung room na may upuan? Tayo. May upuan dyan. May room na may upuan. Okay lang. May room na may upuan. Saan ang room na may upuan? Saan? Saan mo ko gustong pupuntahin? Saan?
May room number ba to? Hindi naman upuan yun eh. Kasi po akala niya upuan yan. Hindi naman upuan. So far, wala pang ganun kalakas na paramdam. So medyo nagdududa ako doon sa mga kwento. Kasi hindi siya hindi siya nagmamatch. Yung pagiging creepy niya, hindi nagmamatch doon sa lugar. Sorry, pero medyo disappointed ako dun sa area. Hindi siya ganun ka-creepy. Although merong entities, pero medyo hindi siya territorial. Ibig sabihin, hindi siya nag-stay dito. So I think yung story about doon sa bata na nagpunta rito, lagi pupunta rito, is parang simpleng usapan. Ang nangyayari, nandito siya kapag nandito yung bata. Parang ano lang, nandun lang yung espiritu pag nandun yung bata. Parang si Casper lang, ganun. Si kaibigan, pumupunta siya dito kapag narito yung bata. Kasi medyo hindi matching yung area, yung pagiging creepy ng area para sa haunting. Walang mabigat na entities na narito. Sabihin a very normal abandoned building. At hindi pwedeng ma-consider na haunted. So kung nagkakaroon man ng entities dito, hindi dahil haunted yung building o yung lugar, kundi dahil maaring may sinusundan o may sinasamahan. So, subukan pa rin natin mag-establish ng communication. Kung sakali, meron tayong Ayun guys, ayun yung sinasabi ni Sir Ed. Hindi lahat ng lugar na pinupuntahan na creepy pinamamahayan. Tulad sa sementeryo. Kasi sementeryo daw yun. Wala ng souls. You know. Ito daw di daw creepy. Kakat ko na itong video na ito. Panoorin nyo naman ito yung susunod kay Sir Ed. Dito sa, sa Ed Kaluwag channel ni Sir Ed. Yo guys, mag-out tayo at maraming salamat sa mga 9 viewers na nanood ngayon. Hindi nyo alam kung gaano kasaya ngayon. Maraming salamat. Huwag kakalimutan mag-like, share, at click yung notification bar natin. Updated kayo sa lahat ng YouTube videos natin. After Holy Week, kailan ba? Ito. Sa 1, May 1, pupunta tayo ng Ozone Disco. Yan naman ang gagawa natin ng vlog. Hanggang dito na tayo guys, at maraming salamat ulit sa mga nanood at support at nag-like ngayon. Thank you and good night. Babu. I came from the mud. There's